walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon, itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsamba'y iaalay. Panginoon, ikaw lamang. Ang salita mo ang kailangan ko, siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi ko bubukas, hindi nagmamaliw. Isip ko ngayon'y pinabago. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsamba'y iaalay. Panginoon, ikaw lamang. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsamba'y iaalay. Panginoon, ikaw sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon, itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsamba'y iaalay. Panginoon, ikaw lamang. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsamba'y iaalay. Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw Amen. Tayo po pa sa madaling tumayo para po sa ating confession of faith.
at pong ideklara ang katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ito ng sabay-sabay na may pagkaunawa po sa ating pong binabasa. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of a Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, makibukas po sa ating pong teksto, sa ating pong pagpapatuloy dito po sa series po natin sa Book of John. Please open your Bible in the book of John, chapter 2. Chapter 2, verse 1 hanggang 11. This is about the first miracle of our Lord Jesus Christ. Basahin po natin ito ng sagutan. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, at sa last verse po sa verse 11 ay sabay-sabay po tayo. John chapter 2, verse 1. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. Jesus also was invited to the wedding with his disciples. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." Jesus said to her, "Woman, what does this have to do with me? The hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Now then, this told for the church, therefore the Jews like the word of purification, each one you gather. Verse 7, Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. And he said to them, "Now roll back out and take it to the master of the feast." So they took it. Verse 9, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside. And good wine first, what has not clearly then the good wine, have kept the good wine until now. Altogether, this the first of his miraculous signs Jesus performed in Cana of Galilee. He must thus reveal his glory, and his disciples put their faith in him. Tayo pipas na mandaling manalangin, pagpalain nawa ang pagkakabasa ng ipong banal na salita, at ang ipong sa atong espiritu ang patuloy na kumilos, malayang gumalaw sa lugar na ito, Panginoon, upang kami bigyan ng karunungan na maunawaan namin ang mensahe mo sa oras na ito. Sa iyo namin tinataas, pinagkakatiwala ang lahat ng bagay, maging ang pag-aaral nito, maging salita mo na aming pagninilayan. Ito ang panalangin, in Jesus' name. Amen. Amen. Makaupo po ang bawat isa. This is about the first miracle of our Lord Jesus Christ. Ito po ay kasama malimit sa mga question. Yung mga first, who is the first, what is the first? No, yung kauna o kauna-unahan, at isa ito sa mga nawa ay maalala at matandaan po natin. Ito po yung ginawa po ni Jesus na alak, o gumawa po si Jesus ng alak sa pamamagitan po ng tubig. No? This is about first miracle. No? Jesus changes water into wine. At sa ating pagpapatuloy, ito pong series po natin sa Book of John. Doon po sa John chapter 1 verse 1, sabi po, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and He was with God in the beginning. That Jesus Christ, no, ina-affirm ni Apostle John na siya ay
Diyos. No, hindi lang po siya tao, kundi siya po ay Diyos. At dito po na sa pagpapatuloy sa chapter 2, at bago pa man dumating sa chapter 2, tinawag na po ni Jesus sa kanya po mga unang disipulo sa chapter 1 verse 35 and following. Ito yung pagkakatawag ni Jesus sa mga disipulo. Sabi niya po rito, sa verse 35 ng chapter 1, the next day John was there again with two of his disciples when he saw Jesus passing by and said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, he saw them following and asked, "What do you want?" They say, "Rabbi, where are you staying? Come," he replied, "and you will see." And Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah," that is, the Christ. Ito po yung unang pagkakatawag po sa mga alagad at maging kay Nathaniel, kay Philip and Nathaniel. Then sa chapter 2, at ito po yung ginawa po paggagawa po ng himala po ng ating Panginoong Jesucristo. Na sino po ito nakakita ng himala? Ang question nga po ngayon ay, gumagawa pa ba ang Diyos ng himala sa mga oras na ito? Kagaya ng ginagawa niya noon sa kanyang kapanahon, sa kanyang nung siya po ay nagkatawang tao. Wala pang naka-experience ng himala. Ano yung unang himala na na-experience ninyo sa inyong buhay? No? Tignan po natin yung surroundings po natin. Tignan niyo po yung araw, yung buwan. Isa pong himala po yan yung anong oras ba sumisikat ang araw? No? Iba-ibang oras, 'di ba? Sa umaga sisikat siya, sa hapon ay lulubog. Hindi ba kayo nagtataka no? Kung tayo po ay 70 years old na nabubuhay, no, 70 years na din natin nakikita yung pagsikat at paglubog ng araw. Isa pong himala po 'yan. Yung nakita po natin umaaraw, umuulan, isa pong himala po 'yan. At yung himala po na na-experience po natin sa ating buhay, una po yung ating buhay. Isa pong himala po 'yan. Ano pa yung himala po na naranasan po natin? Himala. No, kasi ang thinking natin kapag himala, yung mga bagay na extraordinary, out of this world na tinatawag. Ganun po talaga ang himala. Pero yung nakikita natin sa pang-araw-araw na himala na hindi natin napapansin na yung pala ay himala. Yung salvation po natin. Isa pong himala po yan. Imagine lahat tayo ay patungo sa impyerno at walang solusyon po dyan. Maliban lamang na maghimala ang ating Panginoong Diyos. Siya po ay naawa. No? Sa pusa natin, tayo po kanyang iniligtas doon po sa tiyak na kapahamakan. At ito yung unang himala na naitala po patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay nagkatawang tao. Kasi napakaraming himala po ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po kayang bilangin ang lahat ng kanyang himala. Pero nung siya po ay nagkatawang tao, ito po yung recorded na kanyang himala na ginawa po. Ngayon, tignan muna po natin, atin pong susuriin maigi po itong binasa po natin from verse 1 to verse 11. Atin pong hihimayin po ito pong ginawa po ni Jesucristo patungkol po sa first miracle. Ano yung first miracle? I-recite nga natin. Ano yung first miracle? No? Ginawa ni Jesus yung tubig, ito yung naging alak. No? Jesus changes water into wine. Ngayon, tignan muna po natin, ano ba yung setting po nito? The setting of the miracle. Ano ba yung setup po ni miracle? Ano ba yung lugar kung saan nangyari po itong miracle po na to? Una po, this was the beginning of signs which Jesus did. This was the beginning of signs. Ito yung pasimula ng kanya pong earthly ministry na tinatawag. Kaya kung titignan po natin sa Book of John, in the beginning, then parang napakabilis nung pangyayari, wala pong genealogy, kagaya po ng isinulat po ni Matthew and Luke. Dito po kay John, wala pong genealogy ang ating Panginoong Jesucristo. Bagkus, in the beginning, then sa chapter 2,
On the third day agad, a wedding took place at Cana in Galilee. Ito po yung unang pagpapakita po ng earthly ministry po ng ating Panginoong Jesucristo. At maging yung kanyang signs and wonders dito po nagsimula. At dito rin po sa talata pong ito, sa setting po nito ng miracle, ito po pinabubulaan din po nito yung ibang mga doktrina na yung kabataan daw ni Jesus. No? Sino po nakakaalam yung kabataan ni Jesus na gumagawa din daw siya ng himala? No? Isa po yun sa mga katuruan na, sa atin noon tayo po yun sa malaking simbahan, na si Jesus ay gumawa din ng mga himala. Ang naalala kong ginawa ni Jesus before na sinasabi ng iba ay yung bumuhay din po siya ng patay daw. Yung batang kalaro niya ay namatay at kanyang binuhay, at maging yung clay na ibon. Yung clay na ibon na gawa sa clay, yun ay nabasag at binuo po yun sa pamagitan ng parang magic na nabigla siyang nabuo. Yun din ginawa ni Jesus nung siya ay yung childhood siya, ng kanyang kabataan po. At isa po yun sa pinabubulaan po nito ang Biblia, at hindi po siya biblical at wala pong tinuturo walang account sa Bible na hawak po natin during po nung kabataan po ni Jesus na siya po ay gumawa po ng himala. Meron po itong account na siya ay punong-puno ng karunungan. Siya po ay nakipagdebate sa mga teacher of the law. Pero wala pong himala na binanggit po. At yan po ay pinabubulaanan ng Biblia, yung account na sinasabi ng ibang mga sekta na si Jesus daw po ay nung kanyang kabataan siya po ay gumawa ng himala. At ito yung pagpapatunay na it is the first time na siya po ay gumawa ng himala, kasi sinasabi po ng Biblia. Sinasabi po dito na sa verse 11 na binasa po natin, sabi niya, this the first of his miraculous signs Jesus performed. Kaya ito isang maliwanag na ito yung unang himala na ginawa po ni Jesus. No? This was the beginning ng kanya pong earthly ministry. And regarding to the calendar of events, maliwanag po na sinabi po ni Apostle John yung pinaka events na nangyari. No? Parang ano po to, no? Parang si John yung may hawak nung schedule, no? Appointment ng ating Panginoon Jesucristo. On the third day, no, ikatlong araw, a wedding took place at Cana in Galilee. No, yung pang-araw-araw na ginagawa ni Kristo ay dinidetalye po ni Apostle John. Okay mo? Pwede namang i-omit na po yung bagay na ito on the third day. Pwede naman sabihin na nagkaroon ng mga kasalan sa Cana. Pero on the third day, nagkaroon ng kasalan doon po sa tinatawag na Cana. No? And John gives us a day-by-day account of a week in Jesus' ministry. At sinimulan niya po dito sa Cana. And this was the third day after calling Nathanael. Dito, sa bandang itaas po ng passage po natin sa chapter 1 verse 43, pagkakatawag po kay Philip and Nathanael. Then after that, on the third day, nangyari na nga po yung tinatawag na kasalan sa Cana. Nasa setting pa lamang po tayo. Pangatlo po, regarding the community where the miracle took place. Ang sabi po dyan, a wedding took place at Cana in Galilee. Kapag binabanggit pong isang lugar o isang bagay po sa Biblia na hawak po natin, ano po yan? Importante po yan. Meron po yung importance doon po sa text po natin. A wedding day took place at Cana in Galilee. Sabi po dyan. And Cana was a small town located about 4 miles north of Nazareth. Yung from Nazareth, 4 miles po ang layo niya, para mula dito hanggang Pinagtipunan. Yun po yung layo po niya. Nazareth, yun po yung hometown ni Jesus Christ. Kaya nga po tawag sa kanya, Jesus of Nazareth. Hometown niya po yan. At ni Mary and
Joseph. At yung layo naman po niyan ay mula sa Sea of Galilee ay 10 to 15 miles west. North, south, east, west. West of Sea of Galilee, 10 to 15 miles daw po ang layo po niyan. And located in the province of Galilee. Ibig sabihin itong Cana, isa po itong barangay. Ito po ay probinsya ng Galilee. Kaya ang tawag po dyan ay Cana in Galilee. Yung Cana po ay sakop po siya ng Galilee. Ang Galilee po ay malaking lugar po yan. Ngayon po yung community where the miracle took place. This Cana, where Christ performed the miracle of turning water into wine, was also the place where not long afterwards Christ decreed the healing of an official son who was sick. Sa chapter 4 po. Yung pagpapagaling po dito po sa Jesus heals the official son. Diyan din po yan sa Cana. And this Cana of Galilee was the hometown of Nathanael. Taga rito rin si Nathanael na kanyang tinawag bilang alagad, who was called to be one of Christ's disciples just before Christ went to Cana. Dito yung pagkakatawag kay Nathanael. When Jesus called him Nathanael, witnessed Jesus' omniscience, o nakakaalam na lahat ng bagay, kasi bago pa man tawagin si Nathanael, alam na ni Jesus kung nasaan siya. Kaya sabi ni Nathanael, Lord, paano mo nalaman na saan ako? At kaya napagtanto ni Nathanael na si Jesus ay omnipotent, makapangyarihan sa lahat, and omniscient, nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya walang maililingit po sa ating Panginoon Kristo. Regarding the community where the miracle took place, alam po ng ating Panginoon Kristo ang lokasyon po na to. And regarding the celebration, there was a wedding in Cana of Galilee. A wedding took place. Bakit kailangan pa sabihin na may kasalan? Pwede naman sabihin piyesta na lang o handaan. Pero dito po very detailed po yung pagkakasulat po dito. Regarding celebration, there was a wedding in Cana of Galilee. And choosing a marriage celebration at which to work his first miracle shows that Christ gives great honor to marriage. Ganun lang po na binibigyan ng importansya ni Jesus yung kasalan, pag-aasawa. Hindi po kagaya po sa panahon natin ngayon. Parang yung sanctity of marriage ngayon ay parang hindi na siya importante sa panahon natin ngayon. Pero sa panahon po nila, binibigyan po ito ng great honor ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, di ba, sinusulong yung divorce law, imbis na pagbuklurin, pagsamahin yung dalawa, ang batas natin ay gusto mong paghiwalayin. Hindi po maganda sa panahon po natin ngayon. Christ honors marriage, at yan po ay binabagit din po dito. Society is never in a healthy condition, and true religion never flourishes in that country where marriage is lightly esteemed. Kapag hindi pinapahalagahan ng lugar natin, ng bansa natin, yung kasalan o yung pag-aasawa, hindi po maganda yung bansa na yun, hindi po maganda yung lugar po na yun. Isipin po natin yung mga bansa na hindi binibigyan ng importansya yung pag-aasawa o yung pag-iisang dibdib. O yung bansa na tinotolerate yung divorce. Tinotolerate yung paghihiwalay ng mga mag-asawa imbes na pagsamahin. Anong klaseng bansa meron? Anong klaseng bansa meron sila ngayon? Diba yun po yung bansa na laganap ang immoralidad. Laganap ang kasalanan. Ito po yung celebration na meron po sila ngayon. Ito yung kasalan sa Cana. And regarding marriages practices among the Jews in Christ's day, ito po yung planado. Ito po yung mga practices po ng Hudyo po sa panahon po nila. Ito po ay hindi po ito basta lang na naisipan po na, kundi ito po ay pinalano po nilang maigi. Because the marriage feast
was a big part of the marriage celebration. Hindi lang mo po ito kagaya sa atin na kapag may kasalan, kapag ikaw umarkila ng mga event place, minsan 3 hours, 5 hours. Pero sa kasalan po sa kanila, ito po ay inaabot ng halos 1 linggo. Almost a week. Yung kasalan nga sa atin na let's say 8 hours lamang, o 8 hours, matagal na yon, no? Ay gaanong karami ang ipapakain mo doon? Gaano kalaki ang babayaran mo sa bill sa pagka-event place yung inarakila po natin? Pero sa kanila po, no, sa kanila pong tradition, sa kanila pong practices, ito pa inaabot ng 1 linggo. 1 linggong celebration. And the celebrations would require a lot of food and drink. At kapag ikaw ay naubusan ng alak, no, hindi na po yung pagkain. Sa kanila importante yung alak kapag ito ay celebration. To run out of wine was no small matter. Mahinto po yung celebration po nila kapag naubusan po sila ng alak. Kaya napaka-importante sa kanila itong alak sa panahon po nila, lalo po kapag mayroong kasalan, mayroong silang celebration. O mamaya na kayo magtanong, baka tanong, alak, bakit alak? Diba, pastor, diba bawal ang alak? Bakit alak ang pinupromote mo? Hindi po nagpo-promote ng alak po dito, ha? Tingnan muna po natin, in context, dito po ating pagdinilayan. And regarding the people at the wedding feast, tingnan natin, sino yung mga tauhan po dito? Sabi po sa John chapter 2, verse 1 to 2, verse 1, Jesus' mother was there. And sa verse 2, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Yung si Mary ay nandun na po no, sa kasalan. At invited din po si Jesus at yung mga alagad. No? Invited din po sila. No? Hindi po sinabi sila ay mga ninong at ninang, pero sabi sila ay mga invited. Pero si Mary ay naandun na po sa kasalan. Nandun na po siya, nauna na po doon. The mother of Jesus was there at invited po si Jesus maging ang kanyang mga alagad. Kung tatanungin po natin, sino yung kinasal? Yun yung question mark, no? Hindi po binanggit kung sino yung kinasal dito, pero based po sa binasa po natin ng teksto, yung ikinasal po ay malapit po kay Mary. Kasi may access si Mary doon sa kusina. May access si Mary doon sa mga servant, sa mga alipin, o sa mga nagpe-prepare. At may access po siya doon po sa venue. Kaya malapit po kay Mary ito pong ikinasal. Sa kailang mga kamag-anak po doon. Mary's presence at the wedding is described in such a way that it appears she was a close friend there. And inviting Christ and His disciples. Invited po sila. Kaya importante din po, no, sa ating pong kasalan, ay invited din po ang ating Panginoong Jesucristo. At maging yung mga taong malalapit po sa Diyos. Ang kasama po ni Jesus, invited din po yung kanyang mga alagad. It is especially important to have Christ present in your marriage. But those who want Christ in their marriage have to invite Him. Sabi po ito, ininbitahan si Jesus, hindi po sila gate crusher. Hindi po sila basta lang pumunta po doon, hindi po sila basta lang nandun po sa kasalan, kundi sila po ay inimbitahan. Kung hindi po sila inimbitahan, hindi po sila pupunta. No, sino rito ang pumunta sa kasalan na pumunta pero hindi inimbitahan? No? Sa atin po parang hindi po siya pwede kasi sa atin po per plate ang tawag po sa atin. Baka pagdating mo rin, wala kang plato, hindi ka makakain. Sa kanila, it doesn't matter kung walang pagkain, basta merong alak sa kanila. Fine. Christ does not go where He is not wanted or not invited. No, kaya importante na nandun ang ating Panginoon Jesucristo, doon po sa kasalan, siya po ay invited, siya po ay personal po nating iniimbitahan sa kasalan. Kaya po, di ba sa kayo ito nakita ng ikinasal.
nawala yung salita ng Diyos. Kahit nga yung mga government officials natin kapag nanunumpa, di ba? Saan sila nanunumpa? Sa Bible. Ibig sabihin, yung Biblia o yung salita ng Diyos ang witness. Magpapatibay, magsususog doon sa sinusumpaan mong panunungkulan. No? Yan po yung setting po, no, ng kasalan po diyan po sa Cana. No? Then okay na, no? Okay na po lahat. Nandun yung kasalan, natin kinasal, natin yung magkakasal, natin yung handaan, natin yung mga alak, at lahat po ay nag-enjoy. Then, pangalawa po, this is the challenge. This is the challenge for the miracle, no, tinatawag. This is the challenge. Kasi John chapter 1, John chapter 2, verse 3, when the wine was gone, and when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. This is the extent of the problem. No, they have no wine. Kasi nga kanina, running out of wine at the wedding feast was no small problem. Mawalan na ng lahat doon sa kasalan, huwag lamang mawalan ng tinatawag na alak. Kasabi niya, and when they ran out of wine, lumapit sa kanya yung kanyang nanay ni Jesus. Sabi niya, when the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Nawala ng alak. Ubos na yung alak. No? Kapag ganito na po yung usapan, serious po ito. Hindi po ito basta lamang na kagaya sa atin na kapag may inuman, kapag naubos yung alak, wala na, uwian na, tulugan na. Wala na kasing pambili. Pero sa panahon po nila, hindi po pwede. Sa kalagitnaan ng kanilang pagsasaya, sa kalagitnaan ng kanilang celebration, hindi po pwedeng mawalan ng alak. Yun po yung pinakabubuhay doon sa celebration, yung alak po. No, sa kanila pong tradition, sa kanila pong practices. Ito po yung problema, no? They have no more wine. Ngayon, tignan po natin yung ano yung naranasan ng problema? The experiencing of the problem. O yung nararanasan ng problema. This problem at the marriage feast gives us a lesson about experiencing marriage problems. Marriage problems are common to all marriages. Sa mga mag-asawa, sino ito walang problema? Buhay mag-asawa, ha? Sino ito walang problema sa buhay mag-asawa? Pasintabi sa mga walang asawa pa. Sino rito walang problema? Taas na kami walang problema sa bilang ano, no? Ang tawag diyan, bilang mag-asawa. Sino hindi nakakaranas ng problema sa mister o kay misis? O sa relasyon bilang mag-asawa? Sino ang walang problema? Wala. Wala po. O kasi given po dito, maging dito po sa wedding at Cana, naranasan po yung problema, doon pangalan sa kasalan, na problema na sila. How much more sa atin, magkasama na. No? Common po yan. The experience of the problem. And marriage problems are common to all marriages. At maging sa text po natin, ipinapakita din po dyan na sila po yung naka-encounter ng problem. Kahit nandoon ang ating Panginoong Jesucristo, kahit nandoon ang alagad, kahit nandoon yung mga godly people na tinatawag, sila rin po ay nakaranas ng problema. Kaya po hindi po exempted tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga tinubos na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo exempted sa problema na yan, lalo na po sa buhay mag-asawa, at given po yan dito po sa ating pong teksto. Ngayon tignan po natin yung paglutas ng problema. The solving of the problem. Yung paglutas ng problema. Lahat po ba ng problema ay may solusyon? Kaya merong nabasa, nakalagay po doon, Christ is the answer. If Christ is the answer, what is the problem?
Ito yung ang paglutas ng problema, the solving of the problem. Ito po yung challenge po dito po sa pangyayari pong ito. The problems are not solved by ignoring them. Ano yung problem nila? Nawala ng alak. Kinapos na sila sa alak. Yung pinaka-primary na dapat na meron sila sa panahon na kanilang pagkasaya ay naubos o nawala. Hindi po nila pwedeng i-ignore po yun. Hindi po nila pwedeng baliwalain po yung bagay po na yun. And Mary took this problem to her son. Nagmagandang loob po si Maria kay Jesus. Actually, hindi po siya sinabihan ng mayordoma o namamahala po nung kasalan po yun, kundi Mary po ay nag-take ng action kasi nakita niya, may access nga po siya, di ba, sa pantry, doon sa kusina. Nakita niya, parang parang ilang araw pa lang nagkakasayahan, pero parang kakapusin ng alak. Kukulangin na. At hindi naman ganun kadali na mag-produce agad ng alak. Kasi yun ay pinaghandaan, inipo ng lahat ng mga resources para mailagak yan ng pagkain, yung mga alak, lahat ng decorations, lahat ng preparations ay nakahanda, pero sa dami ng tao ay kinulang yung alak. Ang ginawa niya, siya po'y lumapit, sabi niya po rito, when the wine was gone, verse 3, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Ang sagot ni Jesus, this is the rebuke. Ito po'y isang mga pag-rebuke po kay Mary. Itong ginawa po ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi niya, dear woman, hindi niya sinabing mother. Kaya last week, sabi ko, di ba, every time na i-address ni Jesus si Mary, niya po ito ina-address bilang nanay. Hindi ito tinatawag na mother, kundi woman. Sabi niya, dear woman, why do you involve me? Jesus replied, my time has not yet come. Ito po yung pag-rebuke po kay Mary. Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. Ano yung pag-rebuke po ni Jesus dito kay Mary? May tatlong klase po ng pag-rebuke po. Tatlo pong bagay po dito pong sa pag-rebuke po ni Jesus kay Mary. Una po yung authority na tinatawag. That Mary has no authority sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya pwedeng pangunahan si Jesus sa dapat niyang gawin o yung pwede niyang gawin. Para sa atin din, di ba? May ganung instances tayo, di ba? Lalo na pag tayo nanalangin. Parang dating inuutosan natin ng ating Panginoong Diyos. No? Which is, hindi pala tama po yun. No? It rebukes Mary in 3 areas, yung authority. Akala ni Maria, dahil siya yung umaaktong nanay ni Jesus, ay susundin agad siya ni Jesus. Yung tinatawag na maternal authority. Di ba sa atin, bilang magulang, meron tayo tinatawag na parental authority. Sa nanay, parental authority. Sa tatay, parental authority. Lahat na sabihin natin ay susundin ng ating mga anak kasi meron tayong otoridad sa kanila. At ganun po ini-impose po ni Mary kay Jesus. At pangalawa po yung advice. No, nagbibigay ng advice si Mary kay Jesus Christ. Sabi ni Jesus, di ba? Why do you involve me? Bakit ako? Kasalan to. Bakit in-involve mo ako dito? My time has not yet come. At pangatlo po yung agenda. Ano yung agenda ba ni Mary? To please yung itong mga tao na to, na kulang na sa alak, kulang na sa kailang resources, sa kailang kasiyahan. And often, our agenda is not God's agenda. You must make God's agenda our agenda. Na hindi agenda po natin, kundi ang agenda ng ating Panginoong Diyos. Doon sa pagkakataon po na yun. No, nangyari po yung mga bagay ito, kinapos ng alak, at merong reason, at merong dahilan, at merong
purpose ang ating Panginoon Kristo, bakit naubos yung alak po na yon? At bakit din po naandun din po siya sa kasalan po na yun? No, yun po yung problema. No, yun po yung problema po nila na naubusan po sila ng alak. At pangatlo po, sabi po rito, sabi ni Jesus, "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." Verse 5, his mother said to the servants, "Do whatever he tells you." No? Sundin na lang ninyo ang lahat ng iutos sa inyo ni Jesus. Then sa verse 6, nearby, sa di kalayuan, stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons sa NIV. Sa ibang salid, ibang pagkakato pa sa NIV po, sa ito, each holding from 20 to 30 gallons of liquid or water. These the vessels, no? No, the vessels in the miracle. Ano yung sisidlan na ito? O ano yung daluyan na ito dito sa himala na ito? Sabi po yan, meron po yung sasabi nga, 6 na sisidlan. No, sa panahon natin, ano po siya? Banga, no? Wala pa naman silang aluminum na, wala pa silang stainless na ano po doon, na, o plastic na lagayan po ng tubig, o ano. Ito, 6 water pots of stone. This about according to the manner of purification of the Jews. No, yung lalagyan na po ng tubig po doon sa di kalayuan doon po sa kasala, meron po 6 na banga na lagay ng tubig. Ang layunin po noon ay yung ginagamit nila sa paghuhugas, pagpasok. Lalo po, no, yung mga guests po na papasok, siyempre po galing labas, madumi, malikabok, panghugas po yun ng kailang mga paa. Kaya yung water pots po na po yun ay hindi po siya special. Yan po yung ordinary lalagyanan ng tubig na ginagamit sa kailang paghuhugas, sa kailang purification na tinatawag. These ordinary water pots. Walang ibang purpose kundi paglagay ng tubig na panghugas po ng mga tao nga papasok po sa kanila. Kaya kung titingnan po natin, ang isang jar po na yun, isang container, kung i-compute po natin na nasa ano po siya, nasa 77 na 1.5 na soft drinks. Isang galon. Isang lalagyanan. 77 po na 1.5. Kung 77 na 1.5, 150 po siyang kasalo. Yung mga mahilig sa soft drinks. Isang ano po yun, isang lalagyanan po, no? These ordinary water pots. Ito po ay ginagamit for ceremonial washing and purifying made it necessary to have a large supply of water at hand. Kaya nga, laging dapat puno yun, dapat maraming tubig yun. Pero sa dami ng mga tao, sa dami ng mga bumisita, sa dami ng mga invited sa kasalan, halos maubos po yun, masaid po yung tubig po na yun. And imagine, sa dami ng mga tao na dumalo sa kasalan, yung mga servant, hindi naman, wala po silang ano po doon, gripo. Hindi naman po doon pag pinihit mo lang yung gripo, ilalabas na yung tubig, kundi sila po sasalok sa balon. Iigib po sila sa balon. Kung may malapit na balon, praise God. Paano kung malayo yung balon? Iigib sila, pupunin ulit nila yung para may panghugas. And then, dumating po yung time na naubos po. At pangalawa po, the vessels in the miracle, hindi lang po yung ordinary water pots, yung making so much wine. No, making so much wine. With this miracle of turning water into wine shows the greatness of Christ's miracle. Shows the greatness of Christ's miracle. Making so much wine. So much, ibig sabihin, hindi po ito konti, kundi ito napakadaming alak po na ito. Pag-usapan po natin alak.
Sabi ng iba, di ano pala, nagpo-promote si Jesus Christ ng ano, ng alak. Parang pinopromote na maglasing tayo ng alak. Dahil sa kanila ay naglasing sila. No? No? Hindi po nagpo-promote si Jesus Christ po rito ng nakakalasing na alak. Tignan po natin in the context, hindi po ito yung alak na may alcohol sa panahon po natin ngayon. Ang alak po nila noon ay yung fruit of the vine na tinatawag. Yung katas ng grapes. Kaya nga tawag po nila ay sweet juice. Sweet juice. Talagang nandun po yung sweetness po nung katas ng alak. Hindi po naalis po yun. Kabaliktaran po sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, inaalis yung sweetness. Pinapalitan nila ng alcohol. Kaya yung alak po nila noon ay wala po siyang alcohol content. Kasi hindi pa siya fermented. Kaya hindi po siya talagang nakakalasing kung iinom ka lang nito ng tama. Making so much wine. It also shows how Christ blesses or He blesses abundantly. Maging yung problema sa wedding at Cana na kinulang sila ng alak, na biniles po sila ng ating Panginoon Hesus Kristo abundantly. That this gift should be large was what we might have looked for. Sa ibang mga account, mababasa at makikita po natin na He blesses abundantly yung mga taong sumusunod sa Kanya. Ilan yung pinakain ni Jesus sa bundok? Libo-libo. Mag-isa doon sa seashore, nagpakain din po siya doon. At mag-isa panahon din po nito, siya po ay nag-provide ng alak para hindi mapahiya itong ikinasal. At hindi mapahiya siya sa mga taong nandun po kasama sa kasalan. No? Making so much wine. The vessels in the miracle. Then the participants. These the servants. Sabi po sa verse 7, Jesus said to the servants, fill the jars with water. Fill the jars with water. So, they filled them to the brim. No, pinuno nga ito hanggang doon sa yung pinaka bunghanga ng tapayan o lagayan. And they filled them up to the brim. And this is very first miracle. And Christ shows us that God is pleased to use human instrumentally in performing the wonders of His grace. No, bakit kailangan pa utusan ni Jesus itong mga alagad? Bakit kailangan po utusan ni Jesus na punuin niyo ng tubig ito? Pwede naman niyang, di ba? Iutos. Magkaroon ng tubig. Magkakaroon po yun kasi makapangyarihan ng salita ni Jesus. Pero inutusan niya itong mga tao, itong mga alagad. The same thing yung pag-utos niya dito sinakaalala sa yung kamatayan ni Lazaro na siya po ay nasa libingan. At sabi niya sa mga tao, igulong niyo yung bato, buksan niyo. Diba, pwede naman sabihin ni Jesus, bumukas ka. Pero bakit kailangan niya pang iutos? No? Ano yung pinapakita po doon? Yung obedience na tinatawag, yung pagsunod. Yung pagsunod na may kaakibat na biyaya. Ang sabi niya rito, Jesus said to the servants, fill the jars with water. That's verse 8. Then He told them, now, draw some out and take it to the master of the banquet. Tignan po natin, di ba? Walang laman yung tapayan. Ngayon sabi sa mga alagad, the participants, to the servants, okay, kumuha kayo ng tubig. Punuin niyo yung mga lagayan na yan. Punuin siya. Sumunod naman sila. Walang pag-aalinlangan, walang no buts, no ifs. Then, nung napuno na, sabi ni Jesus, now, no, sumalo kayo. At iserve niya doon sa Kung ako yung servant na nandun,
Di ba? Parang magalang, parang ako bilang ako. Parang magalangan akong kukasyonin ko. Bakit ko isa-serve to tubig to? Bakit ko isa-serve to na alam ko naman na tubig tong ibibigay ko? Mapapahiya lamang ako. Pero sabi po dito, then he told them, now draw some out and take it to the master of the banquet. Sa master pa, they did so. Ginawa na po nila. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. Sabi po ito po sa master, he did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Doon pa lamang po, sa sinabi ni Jesus na, puno nyo ng tubig yan. Pinuno nila, di ba? Hindi pa alam ng mga servant. Pero nung sinabi ni Jesus na sumalo kayo, doon na po naging alak yung tubig. Alam po ng mga alagad. Nung pagsalok pa lamang nila, siyempre maamoy na po. Maamoy mo po siyempre yun. Hindi naman, wala namang amoy ng tubig unless galing sa poso. Sabi na, pag galing poso, iba yung amoy. Amoy kalawang. Pero yun, siyempre may amoy alak po yun. Kaya nga, sweet juice. Manamis-namis. No, alam po, sabi po to, sabi po sa verse 9, though the servants who had drawn the water knew, alam nila. Sino una naka-witness dito ng himala? Ito mga servant. Yung mga ordinary people, yung mga ordinary mga tao na tinatawag natin Panginoong Jesucristo na maka-experience muna. Sila una maka-experience nitong himala. Then, dinalot sa master ng servant, pinatikim, di ba? Anong resulta po nito? Sabi po dito, sa verse 10, and said, everyone brings out the choice wine first. Una munang sinaserve, binibigay yung pinakamainam na alak, at kapag medyo marami na iinom itong mga tao, yung pinaka-cheaper na, pinaka-low quality ng alak kasi hindi naman daw nila malalasahan yun kasi medyo lasing-lasing na. Pero wala po sinabi rito sila lasing. No? Pag marami nila naiinom, nai-immune ka na doon sa lasa. Ano yung pinapakita po dito? Yung kailang pagsunod. Itong mga servant, itong participant, yung kailang pagsunod po sa sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, but by obeying the first command, they were enabled to obey the second and third. Sabi, fill, punuin ng tubig, draw, kumuha, and take. Dalhin doon sa mga bisita. Obedience enabled them to be of further service. Kaya sa kailang pagsunod na experience nila yung tinatawag na miracle. Paano kung di pala sa sumunod, no? Hindi, nadiskaril yung kasalan. Pero sila po yung sumunod. Kahit na hindi lang naintindihan po yung nangyayari. Sa atin po, sa atin panahon, kailangan lahat ng bagay ay may explanation bago gawin. Diba? O sa atin yun, bakit kayo serve yan? Tubig yan. Tsaka panghugas ng paa yan, hindi niya inumin. Now, if we are going to serve Christ well, and if we are going to be useful in Christ's service, we must obey well. No questions asked. Sa atin, napakaraming tanong. Bago gawin isang bagay, kailangan may paliwanag. Kailangan i-explain mo sa lahat ng bagay, lahat ng mga bata ngayon. Na kailangan mayroon kang paliwanag sa lahat ng bagay. And many who are deficient in qualifications to serve the Lord simply have an empty water pot of dedication. Kaya ito, sumisimbolo po yung water pot, sumisimbolo rin po ito sa covenant. The old covenant and the new covenant. The old and the new. Old yung luma at binigyan ng bagong alak. Yung pot. By obeying, these servants were able to see the great power of Christ. Dito po nahayag yung kapangyarihan ni Kristo
Dito sa pagsunod din po ng ng mga alagad. Pinakita po ni Kristo yung kanyang pagka-Diyos, na siya ay Diyos. Dahil meron siyang kapangyarihan na gawin ng tubig at gawing alak. Wala pong ibang gumawa po niyan. Wala pong binanggit po dito na sila po ay naging nalango, nalasing. Pero sa mga alak na ininom ni Noah, sila po ay nalasing, talagang lasing. Pero dito po, ano po ito? Sweet juices na tinatawag. Then, nagkaroon ng recognition po dito. Sino yung napapurihan po dito? Napapurihan ng ating Panginoong Diyos. Napapurihan yung gumawa, yung nag-create nito pong alak nito, nag-produce ng alak po nito. Sabi po dito, everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. Hindi po sinabing lasing. But you have saved the best till now. You have saved the best until now. Hanggang ngayon, pinaka-the best pa rin ang sinaserve mo. This is the recognition na nakita po yung kadakilat, kapangyarihan po ng ating Panginoong Jesucristo. Although, hindi po binanggit. Nasa Jesus yung sinabi nung master ng banquet na thank you Lord dahil masarap pa rin hanggang ngayon. Pero ito pagpapakita ng kapangyarihan dito po sa mga servant at alam ng mga servant kung sino pinapatungkulan dito po master ng banquet. Walang iba yung ating Panginoong Jesucristo. He is the vessel na tinatawag. Ito yung tinatawag na sisidlan ng pagpapala. The vessels in the miracle. Kaya kahit yung mga ordinaryong bagay ay ginagamit ng ating Panginoon Jesucristo for His glory. Para sa kanyang kadakilan at kaluwalhatian. Kaya huwag po natin sabihin na ordinary lamang yung mga bagay na yan. Ordinaryong tao lang yan. No. Mas ginagamit ng ating Panginoon Jesucristo yung mga ordinaryong tao. Diba? Sino mga alagad niya? Ordinaryong tao. Una mga mangingisda. Common people na tinatawag. Kaya kahit sa atin, huwag natin sabihin at tagapulot lang ako ng balat ng candy. O tagawalis lang ako. O tagaayos lang ako ng kortina. O tagabukas lang ako ng gate. Pero kung yan yung ginagawa naman natin for the glory of God, malaking bagay po yan. Kagaya sa devotion po natin, ano man ang gawin natin? Gawin natin to para sa ikapupuri, ikadulugod ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga ordinaryong bagay, huwag mo natin sabihin, ordinary po yan. Dahil dyan po, gumagawa ang ating Panginoong Diyos sa mga ordinary na maging extraordinary. Yung pot of jar, ordinaryong lalagyanan lang po yun. Hugasan. Pero ginawa niya pong extraordinary, lalagyanan o sisidlan po ng pinakamainam na alak. What Christ has to offer is far better than anything the world has to offer. Yung kanyang ibinigay. Then, the result. The output of the miracle. Sa verse 7 to 11, dito po yung output. Wonderful things were produced. The miracle produced gladness. Not tuloy po yung kasiyahan. Hindi po siya naantala. The wedding couple will be glad. Their wedding could be remembered with joy and not disgrace. Maging si Maria ay natuwa, nagalak. Yung mga tao, yung mga alagad, lahat po ay nagalak. Dahil hindi po nagkulang kailang alak. Instead of lack, there will be laughter. Instead of complaint, there will be cheer. Instead of legal concerns, there could be joy. Lahat po ay nagalak. Because the miracle produced. And the glory from the miracle. The glory. Sabi po sa John chapter 2 verse 11, John 2:11, this the first of his miraculous signs
Jesus performed in Cana of Galilee. He thus revealed His glory, and His disciples put their faith in Him. No, hindi lang po the glory from the miracle, hindi, the growth from the miracle. The growth. His disciples believe in Him. Dahil dito po sa himala at milagro ginawa ni Jesus, no? Sabi po, the disciples put their faith in Him. Kailangan pa ba natin makakita ng himala para tayo magtiwala kay Jesus? No, araw-araw na po ay himala na po yung nangyayari po sa atin. No? Yung tayo po ay gumising sa umaga, himala po yan. Yung tayo po ay mayroong almusal sa umaga, himala po yan. Yung tayo po ay malusog, malakas, buhay, himala po yan. No, yan po isang himala na dapat natin makita at ating ipagkatiwala yung ating pananampalataya kay Kristo. Nakagaya ng ginawa din po ng mga alagad. And His disciples put their faith in Him. It's the growth from the miracle. And the gospel in the miracle. Lastly, the gospel. Meron palang gospel dito sa miracle. The gospel in the miracle. Anong gospel po ito? First, in condemnation. Sabi, there have no wine. The condemnation or tinatawag natin the in sin, in kasalanan. Oh. Walang pantubos. Walang pandagdag. Dito sa kakulangan nila, they have no wine. Sabi po dito. Mankind has great deficiency, yung sin na tinatawag. Kaya sabi sa Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. First, condemnation. Second, Christ. Nandiyan si Kristo. Jesus Christ was the one who ended the deficiency of wine at the marriage feast. Siya yung tumubos, nagpunan. Nito po nga kakulangan. Nito po nga kasalan. Christ is the source of redemption. And He is the only one who can solve the sin problem in one's life. Sabi sa Acts chapter 4, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which you must be saved. First, condemnation. Second, Christ. And third, in change na tinatawag. Yung marvelous transformation. When water was changed into wine in an instant by the miracle working power of Christ. Siyempre yung cost. Christ provide over 100 gallons of wine at no cost. At maging salvation din po natin na pinrovide natin Panginoon Kristo, wala pong bayad. Libre po. Na binigay po sa bawat po sa atin. The wine was a free gift to the bridegroom for the wedding feast. This emphasizes the grace in the miracle which illustrates the grace and the gospel. Salvation is all of grace, is a free gift na tinatawag. Okay, meron pong gospel dito po sa miracle. Kaya sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Kaya napakaraming lesson po ang matutunan po natin dito po sa miracle po, the first miracle. Napakaraming lesson po dyan. No? Hindi lamang po na Jesus Christ has all the authority. At maging yung pagsunod kay Kristo ay may biyayang kaakibat. This is the first miracle of our Lord Jesus Christ. From Jesus turning water into wine is about transformation, abundance, the new covenant, and His divine nature. Now symbolizing how He changed ordinary life into extraordinary joy. Fulfill spiritual needs, ushers in grace overflow, and provide us abundantly, even turning our struggles into blessings. No, nawa ay nararanasan po natin itong himala ng ating Panginoon Kristo, itong biyaya ng ating Panginoon Kristo sa ating pang-araw-araw po na pamumuhay. At may kakibat po yan na biyaya dahil sa ating pagsunod sa ating ating Panginoong Kristo. Nawa itong first miracle na ginawa natin Panginoong Kristo, hindi lamang po ito ating mabasa, marinig, kundi ma-internalize po natin.
na si Jesus lamang ang nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Si Jesus lamang ang source ng lahat ng ating pangangailangan. At maging struggles po natin sa buhay, ay nagiging blessing po yan dahil sa ating pagsunod sa Kanya. At nawa, patuloy natin makita yung kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo at ipagkatiwala po natin ang lahat sa Kanya. At tayo po'y manalangin. Let us pray. We praise You and we thank You, Lord Jesus, dahil Ikaw ang may lalang ng lahat ng bagay. Walang bagay na nalalang. Lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ng iyong salita. Kaya salamat, Panginoon, maging sa ginawa mo doon sa kasalan sa Kana. Ito ay pagpapakita ng iyong kapangyarihan. Kapangyarihan bilang Diyos. Dahil walang makagawa ng mga bagay na ito kundi siya ay Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sa biyayang ito na aming narinig at aming nabasa sa mga oras na ito. At tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy naming maunawaan ang biyayang ito. Ang himala na ginagawa mo araw-araw, hindi lamang sa mga nangyari noon, maging sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Makita nawaan namin ang himala mo sa araw-araw. Makita namin ang ginagawa mo sa araw-araw. At makita namin ang kapangyarihan mo na kumikilos sa amin araw-araw. Nawa patuloy namin maunawaan ang mga bagay na ito. Makita namin ang kapangyarihan mo sa lahat ng pagkakataon. At lalo na, Panginoon, ang kapangyarihan mo na magligtas sa kalagitnaan ng aming pagtitipon. Ikaw ang patuloy na maitaas namin sa lahat ng mga gawain namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ikaw ang maitaas namin sa iglesyang ito. Ikaw ang maitaas namin sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyo. Ano man ang mangyari sa aming mga buhay, ano mang struggle namin sa aming mga buhay, magtiwala kami na ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala at walang imposible sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan na patuloy naming nararanasan. At patuloy naming itinataas sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga bagay nito na may pagpupuri at pasasalamat. Dahil ikaw ay buhay at tunay na Diyos. Ikaw ay makapangyarihan at alam mo ang lahat ng bagay at ikaw at ang banal na presensya ay nasa sa lahat ng dako. Kaya pinupuri ka namin at patuloy na pinapasalamatan. At salamat din, Panginoon, maging sa araw na ito na pinagkatiwala mo sa iyong mga anak. Pagpalayo pa, Panginoon, ang buhay ng iyong mga lingkod sa mga oras na ito. Sa pagpapagal ng iyong mga anak, Panginoon, nawa patuloy mong katagpuin ano man ang pangangailangan ng bawat isa. Gabayan kami, Panginoon, at patuloy na pagpalain pa ang aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ingatan kami, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay na may pagpupuri at pasasalamat. At salamat, Panginoon, sa fellowship sa araw na ito. Ikaw nawa ang naitaas namin. Ikaw ang nabigyan namin ng kaluguran. Ikaw nawa ang patuloy naming naitataas sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. We thank you, Lord, sa oras na ito. And we thank you, Lord, sa iglesyang ito. And we thank you, Lord, sa presence ng bawat isa. And we thank you, Lord, lalo na sa presensya ng iyong Santong Espiritu na patuloy naming nararanasan sa lahat ng oras. Pinupuri ka namin at patuloy na pinapasalamatan. And to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen
He